So ayan, magandang hapon sa inyo mga kabakas for the this video. Kahit hapon na mag-change oil pa rin tayo. Kasi bukas ay gagamitin uli. So ayan, Rossi 175. Napaka basic lang mga kabakas kung paano i-change oil yung ating Rossi 175. Yan, Rossi Macho 175 mga kabakas. So dito sa ilalim, pakita ko lang sa inyo, may drain bolts dito yan. So number 17 yan. To. Yan. So yan, di-drain lang natin yung langis. So gamit lang tayo ng number 17 socket drains. So yan. So bago natin umpisahan mga kabakas, kung di ka pa nakasubscribe, pakisubscribe yung ating YouTube channel at pakihit yung ating notification bell para maging updated ka pa sa mga video kong i-upload. So tara, let's go. So dito mga kabakas, meron siyang number 17 na tornilyo. So tanggalin lang natin to para madali yung langis. So nasa 4 months na hindi ko siya mga kabakas na change oil. At hindi naman masyadong gamit at yan ay malalapit lang pati ang ating tinatakbo. So kung mapapansin niyo ay medyo maitim na talaga. Di pala medyo, sadyang maitim na yung langis. So every twice na tayo mag change oil mga kabakas, itong kanyang strainer to dito. So ang gagawin natin dito, lilinisin na rin natin to, bubuksan din natin yan. So ang socket nito ay number 24. So kada dalawang change oil tinatanggal ko to. So tara, baklasin lang natin. So itong gagamitin natin mga kabakas, number 24. So hindi natin madadali, kailangan tanggalin muna natin itong cambio. So gamit lang kayo socket range number 10 counterclockwise. Ayan, tanggal na. So likitin nyo lang konti-konti. Likitan natin na. So gamit na kayo kahit kung kayo mayroong flat screw. So ito meron tayong bakal dito na gagamitin natin tools para mapabukan natin. So ganoon lang mga kabakas ang diskarte. Yan para madali natin tanggal yung kanyang cambio. So sunod natin ito na number 24. Yan, tanggalin na natin ito yung kanyang kita ba. Yun lang, counterclockwise. So yan, may spring, strainer. So posisyon nakapaganyan kasi pag ito nagbara mga kabakas, so hindi hindi akit yung langis sa ating block, pupunta ng ating cylinder. So maaari siyang matuyuan ng langis. So delikado. So ganun lang ating gagawin. So pag natatantyan yung mga kabakas na wala na siyang yung ating stock na langis, yung dating langis niyan, so tanggalin lang natin yung ating lagay ng langis, yung pinaka cover. So plastic siya. Yan, linisin lang natin bago natin uli ibalik.
So yung kanya pinaka strainer or filter mga kabakas ay linis na uli natin, pati yung spring at saka yung kanyang yan, pinaka-cover ng ating sa strainer. So kaya natin nililinis din mga kabakas ito. Yan. Kasi yung mga dumi ng ating sa clutch lining o rin mga nanggagaling sa mga loob ng ating makina ay dyan napunta sa ilalim. Kaya importante ito pinaka-strainer. Linisin nyo din para hindi magbara. So wala tayong pangbuga dito, yung pinaka panghangin ginagawa na iba, tinututok doon sa kabila mga kabakas. So ang ginagawa kong diskarte dyan, pinaandar ko lang siya ng mga 1 minuto para yung natitirang mga konting langis ay lumabas doon sa ating pinaka drain bolts. So ganun lang. So tatakloban natin ang tornilyo, babalik lang natin yung dapat ibalik yung kanyang drain bolts na number 17 na ginamitan natin sa range at yung kanyang number 24 na cover ng ating strainer. So yan, babalik lang natin yan pagka nalinis nyo na at lalagyan na natin ng langis. So yan, babalik ko lang mga kabakas. Okay na yan, 1 minuto na. Huwag nyo pagtatagalin mga kabakas kasi wala na lang siyang ating makina. 1 minuto lang kasi mayroong kompresyon na nanggagaling doon sa loob, so binubugan niya palabas. Kaya kung may mga latak man sa loob ng ating makina ay mga natuyong langis or mga pinag-anuhan ng ating clutch lining, yun yung mga namumuyag o nadudurog. So humahalo yun sa langis, nagiging dumi kaya nangingitim yung ating langis. So yun, babalik ko lang mga kabakas at sasalinan natin ng langis. So napaka basic nya, kahit hindi nyo na kailangan ng mekaniko dyan, kahit kayo pwede nyo mag change oil. So kung kayo mag change oil, sa katulad ko pagka ganito, kung buo pa yung inyong odometer, every 1.5 mag change oil kayo pagka kargahan o pambiyahe. So balik lang natin yung mga dapat ibalik at malagyan na ng langis. So unahin lang natin to, strainer nya. So ganito ang posisyon yan kabakas, sabihin na natin para makita ninyo. So yan, ganyan bago dito. So ganyan ang posisyon yan kabakas. Yun. So ito malambot lang ang thread to mga kabakas, kamayin nyo lang muna yan, kamay lang. So pakita ko ulit sa inyo kung paano pagsasalpak. So yun, so pataob ang nasa loob niya, itong may rubber to yan, ganyan ang posisyon mga kabakas bago ganyan. Yun, kamayin nyo lang dahil yung pinaka thread nito mga kabakas ay mahina, hindi nyo pwedeng persahin yan. Pag tanapit nyo na kamay yan, okay na yan. So gamit ko ulit, lalagay ko lang sa low RPM yan, mahina yan, clockwise. So okay na yan. Drain bolts na, balik natin clockwise. Pagka magtatanggal tayo counterclockwise, pagka pahigpit clockwise yan, pakanan. Number 17 pihitin lang natin. So pagka kayo mag-change oil mga kabakas, huwag nyo change oil na mainit ang makina. Kasi sa mga shop, lalo't dadayin nyo ng change oil, tatakbo nyo pa lalo't malayo. Kasi kung misa pagpila ang mga nagpapagawa, na-change oil kaagad na mainit. So ganun lang, oh. Ayos na yun. Yun yung para-rapper sign. So ayan, gamit lang kayo ng imbudo. So itong aking imbudo mga kabakas, yan. So ordinary lang, ginagamit ko dito langis, mumurahin lang.
Tari namang mga kabakas na yung ating Rusi ay napakatatag. Kahit hindi na mamahalin langis, okay lang yan. Talagang yan mananawa kayo dyan, hindi nyo kaya sibakin ng makina. Matigas. Dating sa makina matigas ang Rusi. So 1 liter yan ating sinalin. So balik lang natin to. Yan. Pitin nyo lang ng kamay. Rin may plastic lang mga kabakas. So okay na yun. Kapandarin lang natin para yung langis umakit sa buong makina. So ganun lang. Pagdating sa motor, pinaka-basic na mga kabakas ng pag-change oil. Hindi na kailangan ng mechanical lang. Balik lang natin yung kanyang cambio. Bago yung kanyang nut. Number 10. Low RPM tayo, low RPM. Okay na. So, dito na lang mga kabakas ng ating video.